Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Alam niyo bang ang pangako ay napakalaking bagay sa Diyos? Mag-ingat tayo sa bawat bukang bibig na ating sinasabi sa harapan ng Panginoon. Sa maniwala tayo at sa hindi, mayroong isang lalaki sa Biblia na dumanas ng napakapait na pangyayari bunga ng kanyang kawalang pag-iingat sa pangako. Makikilala natin siya sa 11 kabanata ng Hukom, talatang 11 hanggang 14. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dan Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral at magbulay ng mabuting balita ng Panginoon. Sumayin niyo po ang pagpapala ng Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid na minsan pa ay maghahayag ng mga aral mula sa salita ng Diyos. Sa oras na ito ay ipagpapatuloy natin ang pagtalakay sa 11 kabanata ng Aklat ng mga Hukom. Natapos natin ang unang bahagi ng kabanatang ito sa kalagayan na kung saan muling hinimok si Hepta ng mga matatanda ng Gilead na pamunuan sila sa pakikidigma sa mga anak ni Amon. Pinangako nila kay Hepta na kung siya isasama sa kanila, siya ang gagawin at kikilalanin nilang pinuno. Napakaganda ang naging bunga ng mahabang panahong pagtitiis at pagtanggap ni Hepta sa nakaawa niyang kalagayan dahil ito'y ginamit ng Panginoon upang siya ay maitaas sa isang dakilang tungkulin. Ang Diyos ay tumatawag ng mga tao na sa tingin ng sanlibutan ay walang halaga. Matapos ang pakikipag-usap ng matatanda kay Hepta, siya ay nahimok nilang sumama at pangunahan ang pakikidigma sa mga anak ni Amon. Ganito ang mababasa natin sa 11 hanggang 12 talata. Kaya't si Hepta ay umalis na kasama ng matatanda sa Gilead at ginawa nila siyang pinuno at sinabi ni Hepta sa Mispa ang lahat ng kanyang salita sa harap ng Panginoon at nagpadala si Hepta ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon na nagsasabi, "Anong mayroon ka laban sa akin na ikaw ay naparito sa akin upang lumaban sa aking lupain?" Sa mga talatang ito, kapansin-pansin na nagsimula ng gampanan ni Hepta ang kanyang tungkulin sa bansang Israel bilang hukom. Ang ginawa niyang paraan ng pagsusugo ng mga tao upang tanungin ang hari ng mga Amonita ay isang matalino at mahusay na hakbangin. Ipinakita ang kanyang pantay at makatarungang pamamahala bilang hukom. Ngayon, tunghayan natin ang naging kasagutan ng hari ng mga Amonita na kailangang malaman ni Hepta. Ganito ang mababasa natin sa 13 talata. Sinagot ng hari ng mga anak ni Amon ang mga sugo ni Hepta sapagkat sinakop ng Israel ang angking lupain nang siya ay umahon galing sa Ehipto mula sa Amon hanggang sa Habok at hanggang sa Hordan. Kaya't ngayoy isauli mo ng payapa ang mga lupain. Mayroon bang karapatan kunin ng mga anak ni Amon ang lupain na kanilang binabanggit? Basahin naman natin ang kasagutan ni Hepta sa paratang ng hari ng mga anak ni Amon. Ganito ang sinasabi sa 13 hanggang 27 talata. Muling nagpadala si Hepta ng mga sugo sa hari ng mga anak ni Amon at kanyang sinabi sa kanya, ganito ang sabi ni Hepta, hindi inagaw ng Israel ang lupain ng Moab o ang lupain ng mga anak ni Amon, kundi nang sila'y umahon mula sa Ehipto, ang Israel ay naglakad sa ilang hanggang sa dagat na pula at dumating sa Kades. Nagpadala noon ang Israel ng mga sugo sa hari sa Edom na nagsasabi, ipinapakiusap ko sa iyong paraanin mo ako sa iyong lupain. Ngunit hindi ito pinakinggan ng hari ng Edom. Nagsugo siya sa hari ng Moab, ngunit tumanggi siya at ang Israel ay tumahan sa Kades. Mula sa mga talata na ating binasa, makikita natin
na sinimulan na ni Hepta ang pagsasalaysay sa mga ginawa ng mga taga-Edom at Moab sa kanila. Nang sila'y makalabas mula sa Ehipto at magsimulang maglakbay sa ilang, dumating ang pagkakataon na kailangan nilang dumaan sa lupain ng mga Amonita at Moabita. Nagpadala sila ng mga sugo sa mga hari ng lupaing ito. Ang mga Israelita ay nakiusap na kung maaari silang dumaan sa lupain ng mga Amonita at Moabita, subalit sa halip na sila'y paraanin, tumanggi ang mga hari ng mga lupaing nabanggit na sila'y paraanin. Ano ang nangyari matapos na tumanggi ang mga hari ng Amon at Moab? Sa Kabanata 11-18 ay ganito ang sinasabi, Nang magkagayoy, naglakad sila sa ilang at lumigid sa lupain ng Edom at Moab. Dumaan sila sa dakong silangan ng lupain ng Edom at Moab at sila'y humantong sa kabilang dako ng Amon. Ngunit hindi sila pumasok sa hangganan ng Moab sapagkat ang Amon ay siyang hangganan ng Moab. Nagpadala noon ang Israel ng mga sugo kay Sihon na hari ng mga Amoreyo na hari sa Hesbon, at sinabi ng Israel sa kanya, Ipinapakiusap namin sa iyo na paraanin mo kami sa iyong lupain hanggang sa aming dakong patutunguhan. Ngunit si Sihon ay hindi nagtiwala na paraanin ang Israel sa kanyang nasasakupan, kaya't pinisa ni Sihon ang kanyang buong bayan at nagkampo sa Jahaz at lumaban sa Israel. At ibinigay ng Panginoon ng Diyos ng Israel si Sihon at ang kanyang buong bayan sa kamay ng Israel at kanilang tinalo sila. Sa gayoy inangkin ng Israel ang lupain ng mga Amoreyo na naninirahan sa lupaing iyon. Kanilang inangkin ang buong nasasakupan ng mga Amoreyo mula sa Arnon hanggang sa Jordan. Kaya ngayon, ang ari-arian ng mga Amoreyo sa harap ng bayang Israel ay inalis ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, at iyo bang aariin ang mga iyan? Hindi mo ba ang kininpang maging sa iyo ang ibinigay sa iyo ni Semos na iyong Diyos? Kaya sino mang inalisan ng Panginoon naming Diyos ng ari-arian sa harap namin ay aming aangkinin. Sa mga talatang ito, ipinakita ni Hepta na ang mga lupain na kanilang pinaninirahan sa panahong iyon ay ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon. Ito ay sa pamamagitan ng pagtatagumpay sa laban sa mga Amoreyo. Malinaw na sinasabi ng mga talata na kailanman ay hindi hinangad ng Israel na siya ang pagmumulan ng pakikidigma. Sa katunayan, tuwing magnanais silang dumaan sa lupain na nasasakupan ng ibang lahi, sila'y nakikiusap ng buong kapakumbabaan sa hari ng mga lupain. Bagamat hindi sila pinauunlakan, hindi pa rin sila gumagawa ng marahas na hakbang na pagsisimulan ng digmaan. Sa halip, mas minarapat nilang lumihis na lamang ng daan sa kanilang paglalakbay. Ito ang katotohanan na nais ipaabot ni Hepta sa hari ng mga anak ni Amon. Matapos na magapi ng mga Israelita ang mga Amoreyo, inangkin ang lupain ng mga ito at nanirahan doon sa loob ng ilang daang taon. Ganito ang mababasa natin sa ika-26 hanggang 28 talata. Samantalang, ang Israel ay naninirahan ng 300 taon sa Hesbon at sa mga nayo nito at sa lahat ng mga bayang nasa pangpang ng Amon. Bakit hindi ninyo binawi ang mga iyan? Hindi ako ang nagkasala laban sa iyo, kundi ikaw ang gumagawa ng masama sa pamamagitan ng pakikidigma mo sa akin. Ang Panginoon na siyang hukom ang hahatol sa araw na ito sa mga anak ni Israel at sa mga anak ni Amon. Ngunit hindi dininig ng hari ng mga Amonita ang mga salita ni Hepta. Ang mga pagpapaliwanag ni Hepta ay hindi pinakinggan ng hari ng mga Amonita sapagkat hindi sila pinahintulutan ng hari ng mga Amonito. Ito ang naging dahilan ni Hepta na digmain ang mga anak ni Amon. Subalit nang makita niya ang dami ng mga Amonita, bagya siyang nakaramdam ng takot, kaya dumulog siya at namanata sa harap ng Panginoon. Ganito ang sinasabi sa ika-29 hanggang 33 talata. Pagkatapos, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Hepta at sa Gilead at Manases, at nagdaan sa Mispa ng Gilead
at mula sa Mispa ng Gilead ay nagdaan siya sa mga Amonita at nagbitaw si Hepta ng isang panata sa Panginoon at nagsabi, kung iyong ibibigay ang mga Amonita sa aking kamay, ay mangyayari sa sinumang lumabas sa mga pintuan ng aking bahay upang sumalubong sa aking pagbabalik na mapayapa galing sa mga anak ni Amon ay magiging sa Panginoon at iaalay ko iyon bilang handog na sinusunog. Sa gayoy, tinawid ni Hepta ang mga anak ni Amon upang lumaban sa kanila at sila'y ibinigay ng Panginoon sa kanyang kamay. Sila'y pinagpapatay niya mula sa Aroer hanggang sa Minit na ang 20 lungsod at hanggang sa Abel Keramin. Sa gayoy nagapi ang mga anak ni Amon sa harap ng mga anak ni Israel. Sapagkat hindi pinakinggan ng hari ng Amon ang mga ipinasabi ni Hepta, nagpasya itong digmain na ang mga Amonita. Tinipon niya ang lahat ng mga mandirigma ng Israel at sila'y tumungo sa lupain ng mga Amonita. Bago lumusob, gumawa muna siya ng panata sa Diyos. Bakit kinakailangan pa ni Hepta na mamanata sa Diyos, gayong hindi naman hiniling ng Panginoon na siya'y mamanata? Sapagkat sa labis na kagalakan sa biglang pagkakaroon niya ng isang natatanging katungkulan. Ito ay pangkaraniwang ginagawa ng isang tao na biglang nalalagay sa isang mataas na kalagayan. Karaniwan ay nakabibitiw ng salita na hindi na niya napag-iisipang mabuti. Kaya nang siya ay magpasya na gumawa ng panata, marahil ito ay nagmula sa kanyang puso dahil sa labis na galak. Ikalawa, alalahanin din natin na si Hepta ay walang sapat na kaalaman sa liwanag ng pakikipagrelasyon sa Diyos. Hindi siya katulad natin ngayon na mas nakaalam ng ating kalagayan sa Diyos. Hindi rin siya tunay na Israelita at siya'y matagal na nanatili sa lugar ng mga pagano. Ang mga tao na hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Sa mga panahong iyon, walang puwang sa kanya ang pagbibigay panahon upang kausapin ang Diyos. Sa madaling sabi, nagawa ni Hepta na mamanata sa Diyos dahil hindi niya lubos na natitiyak ang pagkatawag sa kanya ng Diyos. Kilala niya ang Diyos ng Israel, subalit hindi sapat ang kanyang nalalaman tungkol sa kadakilaan ng Panginoon. Hindi hiniling ng Diyos na siya ay mamanata upang magtagumpay laban sa mga Amonita. Nangyari nga na nagtagumpay ang Israel sa pangunguna ni Hepta laban sa mga Amonita. Pinatay nilang lahat ang mga Amonita mula sa Aroer hanggang sa Minit na may 20 lungsod. Nais kong sabihin na hindi nagtagumpay ang bansang Israel laban sa mga Amoreo dahil sa panata ni Hepta, sapagkat kahit hindi siya namanata ay ipagkakaloob ng Diyos ang tagumpay sa kanila. Dahil ang kanilang ipinaglalaban ay ayon sa katwiran ng Diyos. Ito ang bagay na hindi nakita at naunawaan ni Hepta, na siya namang inaasahan natin na dapat niyang naunawaan dahil na rin sa kanyang mga naging karanasan sa buhay pakikidigma. Kaya kung kanya lamang maunawaan na siya'y walang karapatan na ihandog ang buhay ng sinumang tao, maging kaibigan, alipin o kanyang pamilya. Ngayon, tunghayan natin ang katuparan ng panata ni Hepta sa Diyos. Ganito ang mababasa natin sa 34 hanggang 40 talata. Pagkatapos, si Hepta ay umuwi sa kanyang bahay sa Mispa. Ang kanyang anak na babae ay lumabas upang salubungin siya ng alpa at ng sayaw. Siya ang kanyang kaisa-isang anak at liban sa kanya'y wala na siyang anak na lalaki o babae. Pagkakita niya sa kanyang pinunit ang kanyang damit at sinabi, "Anak ko, pinababa mo akong lubos at ikaw ay isa sa mga bumabagabag sa akin sapagkat gumawa na ako ng panata sa Panginoon at hindi ko mababawi." Ayon sa mga talata na ating binasa, ang unang lumabas ng tahanan ni Hepta upang salubungin siya ay ang kanyang kaisa-isang anak. Labis ang naramdaman niyang kalungkutan at pagkabalisa. Dahil sa siya'y namanata sa Diyos, ang pakiramdam ni Hepta ay hindi na niya ito maaaring bawiin pa. Mga kaibigan, may malaking katanungan na dapat nating bigyan pansin sa mga pangyayaring ito. Totoo kaya na inihandog ni Hepta
bilang handog na susunugin ang kanyang anak sa Diyos? Totoo bang sinunog ang kanyang anak at inihandog sa Diyos? Una, ang Biblia ay naging tahimik tungkol sa panata ni Jefta sa Diyos. Hindi sinabi ng Biblia kung siya ay tama o mali sa ginawa niyang panata. Sa katunayan, walang binanggit sa Biblia na tama o mali ang panata ni Jefta. Sa halip, siya ay napabilang sa mga bayani ng pananampalataya na naitala sa aklat ng Hebreyo. Bago natin sagutin ang unang katanungan, dapat muna nating sagutin ang katanungang ito. Mayroon ba tayong mapagbabatayan sa Biblia na magsasabing hindi literal na sinunog ni Jefta ang kanyang anak bilang handog sa Diyos? Isa sa mga 10 utos na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ay ang kautosang huwag silang papatay. Ganoon din naman, nagbigay ang Diyos ng malinaw at maayos na alituntunin tungkol sa paghahandog ng mga bata. Ganito ang mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio Kabanata 12, ika-31 talata. Huwag mong gagawin ang gayon sa Panginoon mong Diyos, sapagkat bawat karumal-dumal sa Panginoon na kanyang kinapupuotan ay kanilang ginagawa sa kanilang mga Diyos, sapagkat pati na ang kanilang mga anak na lalaki at babae ay kanilang sinusunog sa apoy para sa kanilang mga Diyos. Maging si Abraham ay hindi rin pinahintulutan ng Diyos na patayin si Isaac upang ihandog sa kanya. Sa huling sandali nang itatarak na ni Abraham ang punyal sa kanyang anak, siya'y pinigilan ng anghel ng Panginoon, sapagkat kailanman ay hindi ninais ng Diyos na maghandog ng anak sa kanya ang sinumang magulang sa pamamagitan ng pagpatay at pagsunog sa bata. Ang pagkakahanay ng mga pangungusap sa ika-31 talata ay nagbibigay sa atin ng linaw sa ating katanungan. Ang pagkakahanay ng mga pangungusap sa ika-31 talata ay nagbibigay sa atin ng linaw sa ating katanungan. Pansinin natin kung ano ang sinabi ni Jefta sa kanyang panata. Ay mangyayari na sinumang lumabas sa mga pintuan ng aking bahay upang sumalubong sa akin sa aking pagbabalik na mapayapa galing sa mga anak ni Amon ay magiging sa Panginoon at iaalay ko iyon bilang handog na sinunog. Nais kong ituwid ng kaunti ang huling taludtod ng pangungusap na sinasabi at mag-aalay ako ng handog na susunugin. Ngayon, sagutin natin ang katanungan, sinunog kaya ni Jefta ang kanyang anak bilang handog? Sa aking palagay, marahil ay hindi sinunog ni Jefta ang kanyang anak bilang handog sa Panginoon. Mas naniniwala ako na itinalaga ni Jefta sa Panginoon ang kanyang anak na babae upang manatiling birhen sa habang panahon. Tandaan natin na mayroon lamang kaisa-isang anak na babae si Jefta. Wala siyang ibang anak. Mas nais ni Jefta na makapag-asawa ang kanyang anak upang siya'y magkaapo. Subalit siya ang unang lumabas ng pintuan at sumalubong sa kanya. Kaya't walang magawa si Jefta, kundi ito pa rin ang kanyang panata sa Diyos. Itinalaga ang pagiging birhen ng kanyang anak sa Panginoong Diyos. Ang ibig sabihin, hindi na ito maaaring mag-asawa kailanman. Marahil ay itatanong ninyo sa akin kung ako'y nakatitiyak sa aking mga sinasabi. Pakinggan natin ang sinabi ng anak na babae ni Jefta sa ika-36 hanggang 37 talata. At sinabi niya sa kanya, Ama ko, kung inyong ibinuka ang inyong bibig sa Panginoon, gawin mo sa akin ang ayon sa lumabas sa iyong bibig. Yamang ipinaghiganti ka ng Panginoon sa iyong mga kaaway, sa makatuwid ay sa mga Amonita. Sinabi niya sa kanyang ama, hayaan mong gawin ang bagay na ito sa akin. Hayaan mo na lamang ako ng 2 buwan upang ako'y humayat gumala sa mga bundok at tangisan ko at aking mga kasama ang aking pagkabirhen. Kahanga-hanga ang pagiging masunuri ng anak ni Jefta sa kanya. Hindi niya naunawaan na ang panata ni Jefta ay handog na susunugin sa Diyos. Sa halip, mas alam niya na siya ay itatalaga sa Panginoon na maging birhen habang buhay. Malinaw na hindi ang kamatayan ng babae ang kanyang tatangisan at ng kanyang mga kaibigan. Sa halip, ang kanyang pagiging birhen habang buhay. Dahil kapag siya ay itinalaga na ng kanyang ama sa Panginoon bilang handog,
hindi na siya mag-aasawa at magkakaanak kailanman. Nang marinig ni Hephta ang pakiusap ng anak, walang pagtutuloy itong sumang-ayon. Ganito ang mababasa natin sa ika-38 hanggang 40 talata. At kanyang sinabi, "Humayo ka." Siya'y kanyang pinaalis ng 2 buwan. Siya at ang kanyang mga kasama ay umalis at tinangisan ang kanyang pagiging birhen habang panahon. Sa katapusan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at ginawa sa kanya ang ayon sa kanyang panata. Siya'y hindi kailanman masisipingan ng lalaki. At naging kaugalian sa Israel na ang mga anak na babae ng Israel ay pumupunta taon-taon upang alalahanin ng anak ni Hephta na Gileadita 4 na araw sa loob ng 1 taon. Ang mga talatang ito ay nagsasabi na ang anak ni Hephta ay hindi nag-asawa. Sa halip, itinalaga niya ang kanyang buong buhay sa Panginoon. Ang salitang alalahanin sa ika-40 talata ay pagdiriwang ang ibig sabihin. Taon-taon ay kanilang ipinagdiriwang ang natatanging araw ng pagkatalaga sa anak ni Hephta bilang birhen dahil ang kanyang buhay at pagkababae ay ganap na inihandog para sa gawain ng Panginoon. Ganoon din naman, wala tayong nabasa sa mga talata na pinatay at sinunog ang anak ni Hephta bilang handog, sapagkat ako'y naniniwala na hindi pahihintulutan o hindi pinahihintulutan ng Diyos ang gawaing hindi katanggap-tanggap sa kanyang paningin. Mga kaibigan, nais kong ipaalala sa inyo na dapat tayong maging maingat sa anumang nais nating ipanata sa Diyos. Mangako lamang tayo sa Kanya ng mga bagay na kaya nating tuparin at hindi magiging mabigat sa ating kalooban. Narito at basahin natin ang babala sa atin sa aklat ng Ecclesiastes sa 5 kabanata, 2 at 4 hanggang 5 talata. Huwag kang pabigla-bigla sa iyong bibig at huwag kang magmamadali sa iyong puso na magsalita ng anumang bagay sa harapan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay nasa langit at ikaw ay nasa lupa, kaya't kaunti lamang ang iyong maging salita. Kapag ikaw ay gumawa ng panata sa Diyos, huwag kang magpaliban ng pagtupad, sapagkat siya ay walang kasiyahan sa mga hangal. Tuparin mo ang iyong ipinanata. Mas mabuti pa na hindi ka gumawa ng panata, kaysa ikaw ay gumawa ng panata at hindi tinupad. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Muli kami po ay nagpupuri, Panginoon, sa mga sandaling ito. Salamat muli sa mga talata na aming napag-aralan sa oras na ito. Ito po muli ay nagbigay sa amin ng panibagong kaalaman at nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Patuloy naming hinihiling na gawin po kaming mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.